Amen. So may welcome po tayo ng mga kapatid natin na nakahabol. Praise the Lord. First po is Sister Jennifer Grado. Amen. Amen. And then we have Sister Mylene Galang. Amen. Amen. Dami natin ha. Praise the Lord! Hallelujah! Alam po yung church natin, no, bago natin tawagin yung ating kapatid na magbibigyan ng mensahe ngayong gabi. Parang, I can feel, parang magiging malakas yung unity natin as a church. And at the same time, yung nating pag-praise and worship, gumaganda mga kapatid. Gumaganda po. And dahil kasi, sa totoo lang po, pag tayo ay aalis sa mundong ito, naway kita-kita tayo sa taas. At doon mga kapatid, ang gagawin lang po doon is to praise and to worship the Lord. Amen. Kaya dito pa lang, mag-practice na tayo. Amen. Amen. So without much further ado mga kapatid, now is the time to feed our souls, to feed our spirits. So be ready, be prepared, fasten your seatbelt as you will step from your feet, as you'll be hearing a powerful message from the Lord entitled, sabay-sabay po natin basahin, Are You Converted? And this time with feelings mga kapatid, are you? Hindi, sabay-sabay. This time with feelings. And this time with feelings mga kapatid, are you converted? Amen. Convert. Kung tinitignan ko po ito, ano kayang ibig sabihin ng are you converted? Papunta dito o papunta dun sa... Amen. So malalaman po natin. And without much further ado, tinatawagan po natin ang ating Pastora Lucila Cruz. Amen. Isang pinagpalang gabi po sa bawat isa. Alam ko po, ang bawat isa ay nasasabik sa salita ng Panginoon. Ano? Sa backdrop po ng ating message sa gabing ito, makikita niyo po siguro dito yung pong babae dyan. Ano? May talokbong pa siya. Meron pa po siyang, tayo kaya, sabihin mo sa katabi mo, are you converted? Are you converted? Kasi po, madalas, lalo na po dun sa mga bagong convert, bagong dalo, o bagong baptize, o bagong nakakakilala sa Panginoon, sinasabi nila, ay, na-convert na ako. Na-convert na ako. Madalas po natin naririnig yun, ano? Hindi lamang po sa mga Christians, maging sa mga Muslim, sinasabi nila, na-convert ako. Sinasabi po nila yon. Pero kung titingnan po natin, ano, yung pong meaning ng convert, ano po ba yung ibig sabihin ng convert? Ano po ba yung ibig sabihin nun? Yung convert po, ang ibig sabihin nun, change of religion or doctrine. At meron pa pong ibang meaning ang convert, to change, at saka po yung to transform. Kung titingnan po natin, ano, yung pong, marami po alam ko, lahat tayo ngayon, nagtatanong tayo, ano ba yung ibig sabihin ng convert? Minsan kasi, no, bilang isang tao, no, marami tayong mga katanungan sa ating mga buhay. Akala natin, kapag nagbago ka ng iyong pananampalataya, convert ka na. Yun po ang number one na iniisip ng isang tao. Yun po ang madalas nating iniisip, ano, na tayo po ay converted na. Pero kung titingnan po kaya natin, kung sisiyasatin po natin ang ating mga puso, ano po kaya ang ibig sabihin nito? Are you really converted? Or nandun ka pa rin sa dati mong pananampalataya? Nandun ka pa rin sa dati mong buhay? Amen. So, sa ating pong pagbubulay-bulayan sa gabing ito, no, alam ko po lahat tayo excited. Ako po excited kasi kinakabahan po ako. Sabi nga, madalas ko pong naririnig kay Pastor Marvin, ano, kapag ka daw po kinakabahan ka, ang presensya ng Panginoon ay nasa iyo. Amen. Kaya po sa gabing ito, talagang, sabi nga niya sa akin nung pong Sunday, sabi niya sa akin, kayo po ang magbigay ng message sa Sunday. So, doon pa lang po sa time na yan, talagang kinabahan na ako. Sabi ko, Lord, hindi pa yata ako handa uli na tumayo. Pero
not my will, Lord, but your will be done. Amen. So tayo po ay tumayo panandalian, tayo po ay manalangin. Humingi po tayo ng guidance sa ating Panginoon. Hallelujah. Aming Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas, Lord God, naririto po kami sa iyong banal na harapan, O Diyos. Batid mo po ang aming buhay, Panginoon. Ang nasa ng aming puso, Panginoon, ay patuloy ka namin na mapupurihan, Panginoon, at masamba sa Espiritu at sa katotohanan. Lord God, ikaw po ang aming dakilang guro sa gabing ito, Panginoon. Not my will, Panginoon, but thy will be done, Panginoon. Alam ko po, Lord Jesus, meron ko pong nais na iparating sa bawat isa sa amin, Panginoon. To continue, Lord God, to teach us how to be converted truly, Panginoon, Lord Jesus. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Itago mo po ako sa likod ng iyong kaluniningan, Panginoon, na hindi po ako ang makita, Panginoon, bagkus ang iyong kalwalhatian, Panginoon, ang siyang manatili at maghari sa aming kalagitnaan, Panginoon. At bigyan mo po ng mabuting puso ang bawat isa sa amin, Panginoon, upang matanggap po namin ang iyong mga salita, Panginoon, Lord Jesus. Ito po ang aming dalangin sa iyong dakilang pangalan. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Amen. Tunay nga na wini-welcome ko rin po yung mga sa unang pagkakataon ng mga kapatid natin na kasama po natin. Amen. Sabi ko nga po natin, sabi ko nga po kanina, marami sasabihin natin na nag-change na ako ng religion ko. Dati ganito ako, dati akong Catholic, ngayon born again na ako. Pero kung titingnan po natin, kung atin pong titingnan kung ano po yung salitang born again sa bawat isa sa atin, ano ba yung talagang born again sa'yo? Pagiging born again, pagiging converted mo, ano ba yon? Hindi po ba, pagka sinabi nating born again, sinabi na, ano na naman yan? Bagong religion na naman ba yan? Sinasabi po nila, pero hindi po nila alam, yung pong salitang born again, nagmi-minister pa po dito sa lupa ang ating Panginoon, nandun na po yung salitang born again. Hindi po bago ang salitang born again. Kaya po sa ating mga buhay, sa ating bilang isang mananampalataya na sinasabi natin, tayo po ay hindi na tayo yung mga taga dito sa lupa. Hindi na tayo yung mga taga dito. Kasi minibithi na po natin lagi yung maabot po natin yung kalwalhatian ng ating Panginoon. Kaya nga po sa Bible, meron pong mga ilang sa mga verses sa Bible na wala po sa ating slide. Iko-quote ka na lang po yon. Sabi nga doon, being born again, sabi po doon not sa mga corruptible seed. Kung hindi doon po sa mga, bakit tayo ipinanganak na muli? Sabi nga po, yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira. Ano po ba yung mga binhing nasisira? Hindi na po, nung pong na-born again tayo, hindi na po natin dapat na gawin pa yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Sapagkat sabi po dito, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi kailanpaman, magpakailanman. Yun po yun. Kaya nga po, pagka po sinabi natin na tayo ay born again hindi na po tayo yung nabubuhay sa nakaraan. Kung hindi dapat po, nandun na po tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Ano po yun? Yung ginagawa natin ang kanyang kalooban. Ano po yung pagka na born again ka, ano pa po yung dapat na maging makita sa atin? Pagka po naging converted ka, ano dapat nakikita sa atin? Tayo po ay mga bagong nilalang na. Sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone be in Christ, he is a new creature. All things had passed away and all things become new. So lahat po ng mga bagay ay pawang mga bago na. Paano po natin mapapatunayan ng mga bago na yung mga ginagawa natin? Dahil po sa patuloy na pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Doon po nagmumula yung mga bagay na yon. Amen. Amen po ba? Kaya nga po, mga kapatid, sa gabi pong ito, meron po akong nais na i-share sa inyo na isang character po sa Bible, na atin pong i-cross-examine po natin kung ano po yung naging character nito. Nung bang naging follower siya ng ating Panginoon, na-convert na ba siya noon? Converted na ba siya?
Nung naging follower siya sa ating Panginoon, nung naging disciples ba siya, nung tawagin siya ng Panginoon, andun siya, isa siyang mangingisda, no? Isa siyang fisherman. The time. Nung bang time na sumunod siya sa ating Panginoon, converted na kaya siya? Kung titingnan po natin ang buhay po ni Peter, no? Si Peter po, alam ko po, lahat tayo kilala natin si Peter. Siya po yung kapatid ni Andrew. Siya po yung pong characters niya, yung pong character ni Peter, makikita po natin dito yung talagang andun po yung aggressiveness niya, no? Sa pagsunod sa ating Panginoon. Nakita po niya yung, si Peter po, nakita niya yung mga miraculous works ng ating Panginoon. Lahat ng mga bagay na ginawa ng ating Panginoon, nakita niya. Even na-experience pa rin po niya, no? Nung pong pinagaling ng ating Panginoon ang kanyang biyanan. Di po ba? Pinagaling po ng Panginoon. Nakita po niya ng kanyang dalawang mata. Ang healing na binigay ng Panginoon sa kanyang biyanan. Pero doon bang time na yon, converted na ba siya sa ating Panginoon? Ano pa po yung mga characters na ating nakita kay Peter? Siya po yung aggressiveness na sinabi niya sa ating Panginoon na gusto niyang lumakad sa tubig, di po ba? Nung nandun siya, nung sabi niya, Lord, gusto kong pumuriyan sa iyo, sabi niya ganon. Nung nandun sila sa tubig, sinabi ng Panginoon, halika. Then, nung lumakad po siya sa tubig, si Peter. But, nagkaroon po ng distraction doon sapagkat tumingin siya sa kanyang kaliwa at kanan. Pero he experienced na nakalakad po siya sa tubig. Isa po yon. Ano pa po yon? Ano pa po yung isang bagay na makikita natin na karakter ni Peter? Siya po yung nag-confess sa ating Panginoon. Nung nagtanong sa Panginoon, nagtanong sa Panginoon sa kanyang mga disciples, anong sinabi ninyo sa akin, sa mga tao? May mga nagtanong po siya. Ang sabi ng iba, ikaw si Jeremiah. Ang iba, ikaw si Elias. Sabi po niya, ibang mga propeta. Pero anong sabi ninyo sa akin? Anong sinabi ni Peter? Sabi po niya, you are the Christ, the Son of the living God. So, doon po sa mga bagay na yun, na makikita natin, nandun po yung pagtugon niya sa ating Panginoon instantly. Ano pa po? Sa kanya po ibinigay ng Panginoon yung susi ng langit. Yun po ang binigay sa kanya. Pero ang katanungan po sa bawat isa sa atin, he is converted? He is converted po ba? Kaya po sa gabi pong ito, pagbubulay-bulayan po natin ang kasaysayan po ng ating pong karakter na si Peter sa gabing ito. Ating pong matutunghayan dito po sa Luke chapter 22. Luke chapter 22 verse 31. Sabi po niya dito, and the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan had desired to have you, that he may sift you as wheat. Sabi po niya dito. Sa Tagalog po, ayon po sa nasusulat dito sa 31, Simon, Simon, narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo. So, tinetest po siya, yung pong faith niya. Ano po yung sa verse 32? But I have prayed for thee, that thy faith fail not. And when thou art converted, strengthen thy brethren. So, during that time po na sinabi ng Panginoon yan, hindi pa po siya converted. Kasi sabi ng Panginoon dito, and when thou art converted, so, the time po pala nakasakasama ng ating Panginoon, si Peter, hindi pa pala siya converted noon, nung time na yon. So kung ipe-personalize po natin ang ating pong sitwasyon bilang isang mananampalataya sa ating Panginoon, sinasabi natin minsan madalas, converted na ako as Christian. Converted na ako. Si Peter po, nakita niya yung mga miraculous works ng ating Panginoon. Lahat ng mga bagay na tinanong ng ating Panginoon, nandun yung eagerness niya, andun yung aggressiveness niya na tumutugon lagi sa ating Panginoon. Minsan din tayo, sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, andun minsan yung mayabang tayo. Sinasabi natin, ginawa ko na lahat yan. Ginawa ko na lahat yan. Pero hindi natin alam, hindi pa pala tayo converted.
Bakit? Kasi hindi pa po natin nasusunod yung kalooban ng ating Panginoon. Like ni Peter, nakita po niya yung mga bagay na ginawa ng ating Panginoon. Even yung pong pagpapagaling ng Panginoon sa kanyang biyanan. Nakita po niya yung ginawa ng ating Panginoon. Namangha siya. Lahat po ng mga katanungan ng ating Panginoon na katanungan, sinagot po ng ating Panginoon at nakita po niya ang lahat ng mga bagay na ginawa ng ating Panginoon. But hindi pa pala siya converted that time. Hindi pa pala siya converted. Kaya anong sabi dito anong sabi niya dito sa susunod na verse? Sa verse 33. And he said unto him, Lord, I am ready to go with thee, both into prison and into death. Napakaano po niya, no? Sabi niya dito, sabi po niya sa verse 33, at sinabi niya sa kanya, Panginoon, nakatalaga akong sumama sa iyo sa bilangguan at sa kamatayan. So sinabi po niya yun, Pero ang Panginoon, He is our all-knowing God. Alam ng Panginoon ang lahat ng mga bagay. Kaya po niya sinabi yung kay Peter, dahil alam ng Panginoon na mayroong gagawin si Peter na bagay na plano ng Panginoon yon. Kasi meron siyang talagang magandang plano kay Peter para sa kanyang mga nilalang. Di po ba? Kaya sinabi ni Peter dito, sabi ni Peter, I am ready to go with thee both in prison and to death. Sabi po ni Peter sa ating Panginoon. Pero anong sabi po ng ating Panginoon? Ano po yung reply ng ating Panginoon sa verse 34? And he said, I tell thee, Peter, the cock shall not crow this day before that thou shalt thrice deny that thou knowest me. So alam ng Panginoon yung gagawin niya, no? Alam po ng Panginoon kung ano ang gagawin ni Peter in the future. Sabi niya, sa gabi na to, sabi lang po niya diyan, Sabi po niya, sa araw na ito, sabi niya, makatatlong beses mo kong i-deny, Peter. Sabi po niya, nung araw na yon. Siguro kung tayo yun, sariwa pa sa isip natin. Yung mga bagay na yon, tatandaan natin na ay, sinabi ng Panginoon na hindi matatapos ang araw na ito. I-deny ko siya. So, binigyan na po siya ng babala ng ating Panginoon, di po ba? Tayo rin po minsan binibigyan na tayo ng Panginoon ng mga reminders. Minsan, sinasabi ng Panginoon, anak, maglingkod ka na sa akin ngayon, maglingkod ka na. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Yamang din at tinanggap mo na ang Panginoon, nabautismo ka na sa kanyang pangalan. Maglingkod ka na. Nananawagan po ang Panginoon. Kaya kapag ang Panginoon nananawagan sa bawat isa sa atin, mahalaga po. Ang bawat kaluluwa sa harapan ng Panginoon ay napakahalaga po sa atin, tayo sa Panginoon. Minsan tayo po naman po, binawalang bahala natin yung panawagan ng ating Panginoon. But ang Panginoon, sabi nga, naparito ang Panginoon para hanapin. Sino? Ang mga matuwid, ang mga makasalanan. Para po tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Yun po ang nais ng ating Panginoon. Kaya nga po dito, dito po sa mga senaryo na to, nakita po natin dito, sinabi ng before that thou shalt thrice deny that thou knowest not. Sabi po ng ating Panginoon. Knowest me, sabi ng ating Panginoon kay Peter. Pero hindi pa po siya naging aware. Kaya kung magja-jump po tayo, doon po sa Luke chapter 54, kung ating pong titingnan, yung pong mga senaryo dito, nung i-arrest na po ng ating Panginoon, arestuhin na po siya. Sapagkat dito po sa Luke chapter 22, makikita po natin dito yung mga iba't ibang pangyayari nung ang Panginoon ay malapit na po siyang ipako. Nandun po na sinabi ng Panginoon na sa kanilang 12 disciples, meron pong isa sa kanya na magbibitray sa kanya. At doon po sa Luke 22, doon din po nagkaroon ng doon po natala po dito yung last Passover. At yung pong Last Supper na ginawa po nila, nandun din po. Kaya po yung senaryo dito pong Luke 22, tunay po na napakaganda. Kung atin lamang pong pagbubulay-bulayan, yung mga talata dito po sa Luke chapter 22, yung pong buong chapter na to, tunay na talagang
ma-feel mo talaga yung presensya ng Panginoon. Sapagkat pinakita rin po sa chapter na ito yung pagpipray ng ating Panginoon, sa Garden of Gethsemane. Kaya nga po dito sa time na to, tingnan po natin yung scenario dito sa Luke chapter 22, verse 54. Then took they him and lead him and brought him into the high priest's house. So ito na po yung, ano na po ang ating Panginoon dito, nadakip na po siya, inaresto na po ang ating Panginoon. Pinagkalulo na po niya, napagkalulo na po siya dito ni Judas Iscariot. Then ito pong pinagbubulay-bulayan natin ngayon, yung pong senaryo sa buhay po ni Peter. Kung ano po yung sinabi ng Panginoon, na sabi niya, Lord, even in prison and into death, sabi niya, sasama ako sa iyo, sabi ni Peter. Pero ngayon, tingnan natin kung ano yung ginawa ni Peter. Then took they him and led him and brought him into the high priest's house. And Peter followed afar off. So nandun siya. Malayo na siya sa ating Panginoon. Lumayo na siya sa ating Panginoon. Malayo na siya. And when they had kindled in fire in the midst of the hall, and were set down together, Peter sat down among them. So nandun si Peter, kasama siya ng mga tao, Maraming mga tao, at siya ay malayo na sa ating Panginoon. Sapagkat ang ating Panginoon that time ay nakuha na siya ng mga Roman soldiers. Then verse 56. But a certain maid beheld him as he sat by the fire, and earnestly looked upon him and said, This man was also with him. Sabi po ng isang babae dito, sinabi niya. And he denied him, saying, Woman, I know him not. So, yun po yung unang denial niya sa ating Panginoon, Sinabi niya, samantalang una, sinabi, pero talagang ang si Satan nandun talaga sa buhay ni Peter eh. Kasi noong lang araw na yun, sinabi ng Panginoon ay pagkakalulumo ko ng 3 beses. Dapat naalala niya yun, di ba? Nung dinakip na siya ng ating Panginoon. Pero si Satan talagang tuso siya eh. Minsan iaalis niya sa isipan mo yung mga mahalagang bagay na nais na ipatanda ng Panginoon sa'yo. Ganon din po sa bawat isa sa atin, Minsan, sabi natin, ang gaganda ng mga messages, talagang na-bless ako. Na-bless ako sa mga message. Then, afterwards, nakalimutan mo na. Yung ganda ng message na ninanamnam mo habang pinakikinggan mo yung salita ng Panginoon. Di ba? Then, afterwards, lumabas ka, nawala na. Ganon din si Peter. Nung nawala na sa paningin niya, nung madakip na ang ating Panginoon, nalimutan na niya yung sinabi ng ating Panginoon na ipagkakalulumo ko ng 3 beses. Kaya nga dito sa una niyang pagdidinay, sabi niya, and he denied him, saying, Woman, I know him not. Sabi po niya dito, hindi ko siya nakikilala. Sabi po niya ganon. Sa verse 57 po, 58, naman po yung naisusulat doon. And after a little while, another saw him and said, Thou art also of them. And Peter said, Man, I am not. So, yun po yung pangalawa niyang pagdidinay sa ating Panginoon. Tayo ba? Ilang beses ba natin dininay ang Panginoon? Maraming beses, Maraming beses na po natin dinidinay ang ating Panginoon. Sabi pa sa 59, And about the space of 1 hour, after another confidently affirmed, saying, Of a truth, this fellow also was with him, for he is a Galilean. So, ando na naman po, sinabi niya, na siya ay kasama niyan sapagkat siya ay isang Galilean. Sabi po ng isang tao dito na nagsabi sa kanya. Hindi si Peter po hindi siya naging aware doon sa mga bagay na yon. Kasi nung unang pagkakamali mo, 'di ba? Sabi nga pag una ka nagkamali, 'di po ba? Nagkakaroon yung sa pangalawa, pangalawa talagang sinasadya mo na. Sinasadya po kaya niya yan? O talagang lang na nakalimutan niya? O ipinalimot talaga ni Satanas sa kanya para ang promise ay maganap sa buhay po ng ating Panginoon. And then, dito po sa verse 60, And Peter said, Man, I know him not. What thou sayest? And immediately, while he yet spake, the cock crowed. So, tumilaok po ang manok.
So, andun po yung natupad po yung sinalita ng ating Panginoon. Kaya nga po ang salita ng Panginoon, mangyayari at mangyayari. It will come to pass. Lahat ng mga bagay na sinasalita ng Panginoon, ito po ay mangyayari at mangyayari sa bawat isa sa atin. Kaya nga po, it's a warning to every one of us na kung ano po yung sinasabi ng ating Panginoon, sundin na po natin yon. Hindi naman po mahirap kaya lang po nagiging mahirap ang pagsunod natin sapagkat meron pa po tayong iniiwan sa ating mga puso, no? Minsan di natin maisukulat sa ating Panginoon Sabi nga yung worldly sorrow, hindi natin maano yon. Kailangan magkaroon tayo ng godly sorrow. Para sa ganon, patuloy natin maganap ang kalooban ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Then, and the Lord turned and looked upon Peter. So, kung titingnan natin yung paglingon ng ating Panginoon kay Peter, kung titingnan mo kung ipe-personalize po natin, kung titingnan natin yung ng ating Panginoon, yung pagtingin niya sa atin sa tuwing na tayo po ay nagdi-disobedience sa Kanya, yung pong hindi tayo sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi natin alam, tumitingin ang Panginoon sa atin lagi. Tinitingnan tayo ng Panginoon. Bakit hindi mo pa natin maibigay ang mga bagay na yun, Kaya nga dito, siguro ng pagtingin ng ating Panginoon kay Peter, andun talaga yung kalungkutan niya. Kasi bakit? Kasi binigyan na siya ng warning ng Panginoon na sinabi ng Panginoon, this day, sabi niya, ipagkakalulo mo ko ng 3 times, sabi ng Panginoon. Kaya dito, sa senaryo na to, talagang masasabi natin na si Peter ay hindi pa siya talaga totally converted. Bagamat siya po ay kasama ng ating Panginoon, kasama niyang kumakain ng Panginoon, kasama niya sa lahat ng kanilang mga lakad during the 3 years ministry ng ating Panginoon dito sa lupa, Nung kasama niya ang kanyang disciples, lahat ng mga bagay na ginagawa ng Panginoon bilang tao, nakasama niya ang kanyang mga disciples. Kaya lahat ng mga salita ng ating Panginoon dapat na-remain na sa kanilang puso yun di po ba? Kaya nga, mas mapapalad talaga tayo, bagamat hindi natin nakita ang Panginoon ng mukhaan, hindi natin nakita ang Panginoon, pero naririto tayo ngayon, sapagkat tayo nananampalataya na ating Panginoon ay buhay. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Sabi nga po dito and Peter remembered the word of the Lord. Doon pa lang niya naalala yung salita ng ating Panginoon. Nung lumingon sa kanya ang ating Panginoon, doon lang niya naalala ang mga bagay na yon. Pero huli na ang lahat, nangyari na at nangyari. Nangyari na yung mga dapat na naging aware dapat si Peter, pero hindi po niya nagawa yon. Sabi nga po dito, how he had said unto him, before the cock crow, thou shalt deny me thrice. So, doon po niya naalala. Ano po yung ginawa niya dito sa verse 62? Ano po yung ginawa niya? And then Peter said unto them, hindi po, sa 62. Ala na po. Sabi po niya dito sa verse 62, hindi ko po siguro nailagay. Sa verse 62, sabi po niya, and Peter went out and wept bitterly. Sabi po niya, at siya'y lumabas at nanangis na kapait-pait. So, nandun po yung pagtangis ng ating Panginoon, ni Peter, nung tumingin sa kanya ang ating Panginoon, alala niya yung paalala ng Panginoon. Naalala niya yung sabi ng Panginoon na hindi matatapos ang gabing ito, ang araw na ito, Peter. Ipagkakalulu mo ko ng 3 beses, sabi ng ating Panginoon. Then, nung umalis siya, naramdaman niya yung conviction ng Panginoon sa kanyang buhay. Ano ginawa niya? Siya po ay umalis at siya po ay umiyak na mainam umiyak po siya ng mainam dahil andun po siguro yung pagsisisi niya, Bakit niya nagawa yon? Sa King of Kings and Lord of Lords na idininay niya ito ng 3 times. Kaya nga po sa bawat isa sa atin, sa buhay po natin bilang isang mananampalataya, gaya po ni Peter, yung pong nasulat po sa 22 verse 32, sabi po niya doon,
If thou art, sabi po niya, basahin po natin uli, ano? Sa verse 32, basahin ko na lang po dito. Datapot ikaw ipinamamanhik ko na huwag magkulang ang iyong pananampalataya. At ikaw, kung makapanumbalik ka ng muli, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. So, ito po yung napakaganda, sabi doon, if thou art converted, sabi niya, strengthen your brothers. So, meron po palang plano ang ating Panginoon. Sa lahat po ng mga bagay, lalo na po sa buhay ni Peter, meron pong mahalagang plano ang ating Panginoon. Bakit? Bakit po sabi ko po yun? Sapagkat ito po ay tunay na nangyari sa ating Panginoon na nakita nga niya, nakita nga ni Peter yung lahat ng mga bagay na ginawa ng Panginoon. Yung lahat-lahat ng mga ginawa niya, yung he heard and saw, yung mga healing ng ating Panginoon, nakita niya yung mga kamanghamanghang bagay na ginawa ng ating Panginoon. Pero nakuha pa rin po niyang i-deny ang ating Panginoon. Kaya nga po tayo, sa ating buhay, sa ating bilang isang mananampalataya, minsan we are testifying, Lord, nag-iisang Diyos ka lang. Diba? Sinasabi natin, wala nang ibang Diyos na wala nang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit, Lord, kung hindi sa pangalan mo. Sinasabi natin madalas yun. Then, ano pa? Lord, nabaptize na ako sa iyong pangalan. Nabaptize nga tayo sa kanyang pangalan. The question is, are you converted? Converted ka na ba? Converted na ba tayo? Isa pong malaking katanungan sa bawat isa sa atin, yun? Yung mga bagay na yun. Kung converted ka na, si Peter, kasama niya ang ating Panginoon, but still, hindi po siya converted. Nung pong nalaman niya yung ginawa niyang pagdidinay sa ating Panginoon, nakita po niya yung kabutihan ng Diyos, Nagsalita ba yung Panginoon? Tinuro ba niya si Peter? Tingnan mo, sinabi ba ng Panginoon? Tingnan mo, sinabi ko na sa'yo na i-deny mo ko? Hindi. Di po ba? Anong ginawa ng Panginoon? Nag-turn lang po siya kay Peter. Hindi siya nagsalita. Pero malaking impact po yun kay Peter. Anong ginawa niya? Lumabas siya doon sa crowd, doon sa courtroom, doon sa isang lugar kung saan nililitis ng ating Panginoon. Anong ginawa niya? Umalis siya kasi hindi niya ma-take. Hindi niya ma-take yung ginawa niya sa ating Panginoon. Pinagtatanggol niya hanggang sa kulungan, hanggang sa kamatayan, Panginoon, sasama ako sa iyo. Pero that time, ano pong ginawa niya? Dininay niya ang ating Panginoon. Tayo mga kapatid, nangungusap po ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Minsan, mayabang tayo, sabi natin, converted na ako. Pero hanggang saan lang? Converted ka sa bibig mo? Converted ka sa mga bagay na sinasabi mo? Kailangan po, pag sinabi natin converted tayo, kailangan sumusunod tayo sa ating Panginoon. Whatever it is. Minsan, maramdaman lang mo lang na konting masakit ang ulo mo, hindi ka nadadalo sa gawain ng Panginoon. Sasabihin mo, saka na lang, maunawaan naman ng Panginoon yan eh. Di po ba? Are you converted? Converted ka ba? Sa mga bagay na naranasan mo sa buhay mo, sasabihin mo, hindi muna. Then sasabihin mo, converted na ako, born again Christian na ako. Nabaptize na ako sa pangalan ni Kristo. Pero ngayon, tayo ba, kagaya ni Peter? Yung mga pastors natin dito, hindi sila nagkukulang sa atin ng paalala. Minsan, sasabihin, don't watch. Don't watch her. Don't watch her. Don't watch her. Amen. Sasabihin natin, tataas ang kamay. Pero ngayon, mga don't watch her, 15 na lang kami. 18. Nasaan yung iba? Mabuti pa nga po yung mga taga-Gudaybia, taga-Adlia, nakakarating dito. Pero yung mga taga dito lang, sa vicinity ng church, wala. Are you converted?
Converted ba kayo? Converted ba tayo? Kung converted tayo, lahat ng gawain ng Panginoon na-attend na natin. Di po ba? Kung free ka lang din, ba't di ka pa umattend sa gawain ng Panginoon? Minsan gusto mo pang pumunta ng OECs, ng Master Point, lalakad ka doon. Di po ba? Sabihin natin, tapos sasabihin natin, converted na tayo. Kaya minsan po, masakit ang salita ng Panginoon. Totoo po yun. Pero nakita po natin si Peter. Nagkaroon po siya ng total conversion sa ating Panginoon nang maalala po niya yung ginawa niya sa ating Panginoon. Kaya yung pong promise ng Panginoon na sinabi niya palalakasin mo ang iyong mga kapatid. When thou converted, sabi ng Panginoon, palalakasin mo ang iyong mga kapatid. Sabi po ng ating Panginoon. Kaya doon pong first sermon niya, during the Book of Acts, sino po yung unang tumayo doon na nag-sermon? Si Peter. Si Peter po yung nag-sermon doon noong time na yon. Ano po yung isinigaw niya? Dahil yung pong mga tao that time, hindi pa po sila ala pa po silang unawa sa salita ng ating Panginoon. But nung pong mapos po sila ng Santong Espiritu, doon po sa Acts chapter 2, yung pong the day of the Pentecost na naghintay po sila doon, nag-wait sila ng 10 days. Anong ginawa nila doon? Nag-pray sila sa ating Panginoon. At ang lahat sa kanila ay napuspos ng Santong Espiritu. That time po, si Peter, tumayo siya. Yung Peter na nag-deny sa ating Panginoon, na very aggressive, ano po naging niya? Tumayo po siya. Doon po siya nagkaroon ng total conversion sa ating Panginoon. Nagkaroon po siya na-convert po siya nang siya po ay mapuspos ng Santong Espiritu. Kaya nga po nung nag-preach siya, nag-sermon po siya doon sa Book of Acts, doon po sa Acts chapter 2. Ilang souls po ang dadagdag sa iglesia? 3,000 souls. Doon po yung yung boldness niya sa pag-share ng salita ng Panginoon. Kaya nga kung tayo po total converted tayo sa ating Panginoon, hindi na po tayo yung magiging bantulot na Kristiyano. Hindi na po tayo mainit ngayon, malamig bukas, mainit sa isang araw. Hindi po. Kailangan kahit na anong araw 'yon. Nakita po natin si Peter nung siya po ay ma-convert si Peter. Anong ginawa niya? Yung message po ni Pastor Marvin last night sa ating pong Don Watts. Napakaganda po, Si Peter, pinipersecute na siya. Pero ano po yung nangyayari sa kanya? Nagpapatuloy po siya sa ating Panginoon. Hindi na po siya naging paurong, kung hindi naging pasulong po siya. Nakita po natin yung mga gawa nila dito sa Book of Acts, na kung paano po sila nagpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon, kung paano po sila gumawa sa kalooban ng ating Panginoon. Dapat po ganun tayo, na dapat po kung ano po yung sinasabi ng salita ng Panginoon, sapagkat itong salita po ng Panginoon, sabi nga, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away, sabi ng Panginoon. Kaya po yung salita ng Panginoon, noon, ngayon, magkaparehos pa rin po yon. Kung ano yung sinabi ng Panginoon noon, ganun din po yung sinasabi niya sa atin ngayon. Kaya dapat, pakinggan po natin kung ano po ay ang nais ng ating Panginoon. Di po ba? Dapat po natin gawin yon. Hindi na po yung dapat na paulit-ulit po tayong pinagsasabihan. O sister, bukas, prayer warrior, attend ka ha. Sa Saturday, Don Watts, attend ka ha. Hindi na po tayo dapat nire-remind. Kung talagang tayo po ay tunay na na-convert na tayo sa ating pananampalataya, ang gawin po natin, sumunod na po tayo. Kung paano po si Peter, naging malaking lesson po na sa atin yung buhay ni Peter. Na kasama niya ating Panginoon. Kaya nga po tayo mapalad Mapalad tayo. Kasi si Thomas, hindi po ba? Siya yung doubt, yung mapag-doubt Anong sabi niya? Anong sabi po ni Thomas? Sabi niya, maliban na maipasok ko ang aking daliri sa kanyang tagliran at makita ko ang pako sa kanyang mga kamay, sabi niya, maniniwala ako, sabi ni Peter.
Kaya anong sabi ng Panginoon? Ano yung nung nasa pagtitipon siya, dumating ang ating Panginoon, sabi ng Panginoon, kapayapaan ang sumainyo. Ano sabi niya? Thomas, sabi niya, that time na sinabi niya, wala ang ating Panginoon. Sabi niya, Thomas, sabi po ng ating Panginoon, ipasok mo yung daliri sa aking tagliran at tingnan mo ang bakas ng pako sa aking mga kamay. Kaya ang sabi ng Panginoon, mapalad ang mga taong hindi nakakita, ngunit nananampalataya. Di po ba? Kaysa dun sa mga nakakita sa Kanya, pero walang pananampalataya. Kaya po lahat tayo dapat mithiin po natin. Kaya nga po napakaganda po ngayon ng mga gawain natin, lalo na yung every Sunday na nadadagdagan po yung attendance natin. Truly nga po, sa patuloy po nating pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoon, doon po lumalago ang ating pananampalataya. Kaya nga po yung nakaka-bless po, yung bawat mga kapatid natin, yung mga fruits po doon sa mga Bible study, nandito po sila. Hindi po sila nakaka-attend ng Friday, but Sunday po nandito sila. Sapagkat andun nga, sa patuloy po nila na pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoon, naalis na yung talukbong. Hindi niyo po ba nakita yung backdrop natin kanina dito? Na yung meron pong babae na nakatalukbong pa po siya. Ala na po yung talukbong natin ngayon hindi po ba? Nakikita na po nating malinaw. Sinasabi natin, Lord, ikaw lang nag-iisang Diyos Noon, di nga natin alam Ang alam natin sa ating Panginoon noon, 3 sila. Ngayon, nireveal na ng Panginoon na nag-iisa lang siyang Diyos. Dapat mag-aatubila pa ba tayo na maglingkod sa ating Panginoon? Dapat hindi na. Dapat po, na tayo? Magpatuloy na tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Di po ba? Di po ba? Amen. Kaya nga po, napakabuti po ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, na truly, lahat tayo nakakaranas po tayo ng mga persecution. Sino bang hindi? Sino ba yung hindi nakakaranas dito ng mga problema? Lahat tayo. Pero the more na tayo po ay nakakaranas ng mga persecution na yan, dapat lalo po tayong lumapit sa ating Panginoon. Di po ba? Patunayan natin na, converted ako. Converted na ako ngayon. Masisigaw po ba natin na converted na kayo ngayon? Na tayo? Amen. Sapagkat yung pong buhay ni Peter talagang napakaganda po, Sapagkat siya po, isa po siya sa ko sa Bible. Siya po yung isa sa favorite character ko sa Bible. Kung si Brother Max, ang favorite niya si Daniel. Ako paborito. Ang favorite ko dito si Peter, si Paul, na kung saan kasi si John, yung mga disciples ng ating Panginoon. Kasi sa pamamagitan nila, nabuksan po yung unawa natin, na iisa lang talaga ang ating Panginoon. Yung mga kapatid nating apostoles, sila po yung sinusunod natin ng mga doctrines ngayon. Hindi yung doctrines of men. Di po ba? Amen. So tayo po ay tumayo, tayo po ay manalangin. Amen. Nawa sa gabi pong ito ay may napulot po tayong mga words of encouragement sa ating Panginoon. Kaya wag nating gawin yung malapit ang ating mga labi sa ating Panginoon. Pero yun naman palang puso natin malayo. Wag po nating gawin yun, Dapat, kung ano yung lapit ng bibig natin sa ating Panginoon, ganun din yung lapit ng puso natin sa Kanya. Ang Panginoon, nakikita niya ang bawat buhay natin ngayon. Alam niya. Kahit nga bilang ng buhok natin, alam ng Panginoon Di po ba? Lahat ng mga bagay alam ng Panginoon. Kaya mga kapatid, kung sa mga oras na ito, may mga kabigatan kayo, minsan sinasabi natin na converted na ako, Lord. Nagpalit na ako ng religion, Lord. I'm a born-again Christian. I'm a born-again Christian now, Lord God. Nagbabaptize na ako, Lord, sa iyong pangalan. Pero baptism lang, Lord. Minsan, wala pang conversion, Lord God Jesus. Conversion in our hearts, Panginoon. Lord God, ang gusto mo po, Panginoon, ay magkaroon kami ng total conversion within us, Panginoon. Sapagkat, Lord, sabi mo nga, Panginoon, Lord Jesus, ang meaning, Lord, ng convert, Panginoon, is to transform, Panginoon, Lord God. I-transform mo po, Panginoon, ang bawat buhay ng iyong mga anak, Panginoon. Sa mga oras na ito, Lord Jesus, alam ko po, Panginoon, na plano mo, Lord God,
na ang mga kapatid ko po, Lord Jesus, na matagal na namin hindi nakakasama, ay naidala mo dito, Panginoon, sapagkat may plano ka, Lord Jesus. Sapagkat, Lord Jesus, ang mga salita mo, Panginoon, ay makapangyarihan sa lahat, Panginoon. We are only human, Panginoon, Lord Jesus. Madali sa kasalanan, Lord God. Pero salamat, Lord, sa mga pangako mo sa amin, Panginoon. Napatuloy po namin itong panghahawakan, Panginoon. Malaking bagay, Panginoon, Lord God, ang napag-aralan namin ngayon, Panginoon, sa buhay po ni Peter, Panginoon. Na kung saan, Lord God, nakita po niya, Lord, ang mga miraculous works mo, Panginoon, Lord. Ang mga healings mo, Panginoon. Mga wonders and miracles, Lord, na ginawa mo, Panginoon. Pero, Lord, hindi pa po yun naging sapat, Panginoon, Lord God. Na i-deny ka pa po niya, Panginoon, ng 3 times, Panginoon, Lord God. Kami, Panginoon, Lord Jesus, maraming beses, Panginoon, na i-deny ka namin sa aming mga buhay, Panginoon. Lesson to learn, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Nawa, Lord Jesus, ang salitang convert, Panginoon, ay maging mahalaga nawa sa bawat isa sa amin, Panginoon, Lord God. Ang conversion, Panginoon, hindi lamang po pang outward, Panginoon, kung hindi pang inward man, Panginoon, Lord Jesus, ang aming conversion, Panginoon, Lord God. Kaya, Lord Jesus, sa mga kapatid ko po na sa unang pagkakataon ay nakasama namin, Panginoon, nawa, Lord God, ikaw po ang patuloy na mag-convict sa kanilang mga puso, Panginoon, na plano mo po, O Diyos, na sila ay makasama namin ngayong gabing ito, Panginoon, upang mapakinggan po nila, Panginoon, ang mahalagang mensahe mo para sa bawat isa sa amin, Panginoon. Na kami po, Lord God, ay magkaroon ng tunay na relasyon sa iyo, Panginoon, Lord God. Kaya, Lord Jesus, salamat po sa gabing ito, Panginoon, Lord. Salamat po, Panginoon, Lord, sapagkat nangungusap ka in a very special way sa amin, Panginoon. Alam ko po, Lord God, na hindi ka bababa, Panginoon, Lord, para pagsabihan kami, Panginoon. Kung hindi gagamit ka, Lord, ng mga lingkod mo, Panginoon, na magpapaalala sa amin, Panginoon, kung ano po ang dapat namin gawin, Panginoon, Lord Jesus. Kaya, Lord God, maraming salamat po, Panginoon, Lord, sa gabing ito, Panginoon. Salamat po, Lord God. Hallelujah. At natutom naman po kami sa iyong mga salita, Panginoon. Pinupuri ka namin, Lord Jesus. Hallelujah, Panginoon. Napakabuti mo sa amin, Lord God. Hallelujah. Sapagkat, Lord Jesus, without you, Lord God, we can do nothing, Panginoon, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Ala pong kabuluhan, Lord, ang aming mga buhay, Panginoon, ang aming mga tinatangkilik na mga kayamanan, Panginoon, mga bagay, Lord, na nasisira, O Diyos, kundi dapat, Lord, na pakamithiin namin, Panginoon, Lord, ang magkaroon kami, Panginoon, ng total na relationship sa iyo, Panginoon. Total conversion, Panginoon, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon, lawa, O Diyos. Ang bilang namin ngayong gabing ito, Panginoon, Lord God, ay manatili po, Panginoon, at madadagdagan pa, Panginoon, sa mga susunod naming mga gawain, Panginoon. Sapagkat, Lord Jesus, hallelujah, nalalapit na po ang iyong pagdating, Panginoon. Na nakikita na po namin, Lord God, ang mga signs, Panginoon, ng iyong pagdating, Panginoon, Lord Jesus. Nawa, Lord, gamitin mo po kami, Panginoon, Lord. Gawin mo po kami, Panginoon, na mapaglingkod, Panginoon, sapagkat ayon sa iyong mga salita, Panginoon, ang magtitiis hanggang sa wakas, Panginoon, ay siya lamang maliligtas, Panginoon. Kaya, Lord Jesus, hallelujah, mangusap ka, Lord, sa bawat isa sa amin sa gabing ito, Panginoon. At nawa, Lord, ang mga salita mo na amin pong napagbulay-bulayan, Panginoon, ito po, Lord God, ay matatanim, Panginoon, sa pinakamatabang parte ng aming mga puso, Panginoon, na hindi po mananakaw ng sino man, Panginoon, Lord Jesus. Hallelujah, Lord God, hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, Lord, sa iyong walang hanggang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming mga dalangin na may mataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa iyong nag-iisa at dakilang pangalan. In Jesus' name, Amen. Amen.